Ingay ng ginang na si Aling Mercy ay siya nagpagising sa dalagang si Nessa. Mabigat man ang katawan ng dalaga ay bumangon pa rin siya dahil tiyak na mayroong ibabalita ang tinaguri ang marites ng kanilang barangay. Hindi katulad ng ibang marites ang ginang dahil ang ibinabalita nito sa kanila ay hindi naman nakakasama sa iba, kundi mga mabubuti at kapaki-pakinabang na balita. Naginat muna siya bago tuluyang umalis sa ibabaw ng kanyang kama. Sobrang sakit ng kanyang katawan dahil matapos niyang labhan ang ilang palanggana ng labahin na ipinapadala sa kanya ay naglako rin siya ng mga kakanin. Hindi siya tumigil sa kakalako hanggat hindi nauubos. Wala na kasi siya mga magulang kaya ang tanging kasama na lamang niya sa buhay ay ang pinakamamahal niyang lola. Sinuklay niya muna ang maalong buhok ng kanyang kamay tsaka yun pinusod pataas. Napahikab pa siya bago niya binuksan ang yero nilang pinto. Masamang balita, Nessa. Hingal kalabaw na bungad sa kanya ng ginang. Napapahawak pa ito sa sariling dibdib sa sobrang pagod. Nangunot naman ang kanyang noo dahil mukhang hindi maganda at mas lalong hindi kapaki-pakinabang ang isinasalaysay nito ngayon. Ano ho ba yon? At mukhang kabadong-kabado naman po yata kayo, Aling Mercy. Nakaramdam siya ng kaba nang makita sa mukha ng kaharap ang matinding pangamba. Halina't pumasok po muna kayo. Paanyaya niya na sunod-sunod nitong inilingan. Naku, wag na Nessa, dahil nagpunta lang talaga ako rito para ibalita sa iyo ang nangyayari sa ating baryo. Nito, halata ang panlalata ng ginang kaya't ipinilit niyang akain ito sa loob ng kanilang munting tahanan. Pinaupo niya muna ang ginang sa maliit nilang salas upang mahandugan niya ito ng tubig. Inom ho muna kayo ng tubig, Aling Mercy. Alok niya rito na agad naman itong tinanggap. Huminga-hinga pa muna ang ginang bago sa kanya tumingin ng diretsyo. Papunta na ngayon dito yung nakabili na lupaing kinatitirikan ng mga bahay natin, Nessa. Saad nito na labis niyang kinabigla. Ho? Pero hindi ho ba si Don Manuel ang may sabi na sa atin na ang lupaing ito? Nanlalaki ang mata niyang giit sa kaharap. Masama ito. Dahil kung totoo man ang ibinabalita sa kanya ng ginang, ay wala silang ibang mapupuntahan. Tiyak na sa kalye o di kaya sa kangkungan sila pupulutin. Yun nga din ang alam ng lahat. Kaso yung anak ni Don Manuel na panganay ay inanunsyo na babawiin niya ang lupaing ito dahil ipinagbili niyang umano ito sa kaibigan niya. Baon na daw siya sa utang at kailangan niya ng malaking halaga nang sa ganun ay hindi manganib ang kanyang negosyo. Nakiusap kami na bigyan pa tayo ng ilang buwan pampalugit para makapaghanap ng maaring lipatan. Ngunit hindi siya pumayag. At ngayon din daw mismo ay magsialisa na tayo dahil i-demolish na daw nila ito. Naroon sa plaza yung binatang bumili ng lupaing ito at base sa itsura niya, mukhang hindi siya maawa at makikinig sa mga pakiusap natin. Nanlulumo at maluhaluhang sabi nito. Napaupo naman siya sa upuang kawayan katabi ng ginang. Nasapo niya ang noo dahil sa malaking problema. Ngunit hindi mo siya makikitaan ng panlulumo at kawalan ng pag-asa. Agad siyang tumayo kaya napatayo na rin ang ginang. Hindi niya humaaring gawin sa atin to. Samahan niyo ako sa Plaza Aling Mercy. Malakas ang loob niyang sambit bago pumasok sa silid ng kanyang lola dahil kailangan niya magpaalam rito. Nag-aalalang tingin naman ang ipinukol sa kanya ng matanda matapos niyang pumasok sa silid nito. Pati niyang hindi naman sila narinig ng kanyang lola. Dahil mahina na ang pandinig nito ngunit malakas naman ang pandaman nito. Kaya mas pinili niyang patatagin ang loob at pasiglahin ang mukha nang sa ganon ay hindi ito mag-alala. Lola, aalis lang po muna ako ha. Bibili lang po ako ng uulamin natin mamaya. Malambing at may ngiti sa labing paalam sa kanyang lola. Sige apo, mag-iingat ka ha. Saad nito na masuyo niyang tinanguan. Bumalik muna siya sa noon ng kanyang lola bago niya ayusin ang kumot nito. Matulog pa po kayo, Lola. Ani yang sinunod naman agad ng matanda. Ipinakiusap niya pa muna ang kanya lola sa mabait nilang kapitbahay bago sila tuluyang umalis. Mabilis lamang nilang narating ang plaza dahil hindi naman yung kalayuan sa kanilang tahanan. Pagbaba nila ng tricycle ay bumungad sa kanila ang kanilang mga kababaryo na nagmamakaawang bigyan pa sila ng palugit dahil mga walang mapupuntahan. Ngunit matigas ang lalaking nasa unahan. Nakipagsiksikan siya sa maraming tao. Dahil nais niya makausap ang lalaking bumili ng lupaing kanilang inaapakan. My grace period of 1 month is already too much. Baritonong sambit ng lalaking nasa unahan kung saan katabi nito ang anak ng yumaong Don na siyang may-ari ng lupa.
Dinuro niya ito nang tuluyan siyang makapunta sa unahan. Isang malamig na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Dumilim rin ang aura nito nang makita ang daliri niya na nakasentro rito. Ngunit hindi siya nagpakita ni katiting na takot sa kaharap. Kaunting palugit lang naman ang inihiling at ay pinapakiusap namin sa'yo. Pero bakit hindi mo malang kami mapagbigyan? Tapos bigla-bigla nyo na lang ibabalita na i-demolish nyo na ang mga bahay namin? Sa tingin mo ba, mister, madali lang makahanap ng malilipatan at makapagpatayo ng panibago matitirhan ng isang buwan lang? Palibhasa, mayaman ka. Kaya ang dali lang sa'yo sabihin na magsihanap na kami ng malilipatan namin. Napakasama mo para paalisin kami dito sa teritoryo namin. Wala kang puso, masyado kang ganid. Bakas ang galit at tinanakit niya sa mga binitawang salita. Ngunit mas lalo lamang sumama ang tingin sa kanya ng lalaking kaharap. Pumitik sa hangin ng lalaki, kaya agad na nagsipag-atrasan ang mga kasama nitong demolisher pati na ang kanilang senyor. Tuluyan ng tumalikod ang mga kasama nito, ngunit ito ay nananatiling nakaharap sa kanya na mayroong nakamamatay na tingin. Lihim siyang napalunok dahil hindi biro ang tinging ipinupukol sa kanya ng lalaking mukhang banyaga. You will pay big for every letter you drop, woman? Madiing banta nito bago tuluyang naglakad palayo. Doon pa lamang nakaramdam ng panghihina ng tuhod ang dalaga. Mabuti na lamang at nasa likod niya na ang ginang, kaya maagap siya nitong naalalayan. Nasapu niya ang kanyang dibdib dahil hindi biro ang bilis ng pintig nun, dulot ng matinding kaba. Parang gusto niyang pagsisihan ang lahat ng kanyang mga sinabi kanina, dahil sa binitawang banta sa kanya ng lalaki. Lalo't mukhang hindi ito nagbibiro, ni hindi niya namalayang sila na lamang pala ang naroon sa plaza. Dahil kanina pa nagsipag-alisan ang kanilang mga kababaryo. Lumipas pa ang ilang mga araw nang walang gumagambala at nanggugulo sa kanila. Nanatili sila sa kanilang tahanan kasama ang kapitbahay nilang mag-asawa na si Aling Basya at Mang Pedro, pati na ang nag-iisang anak ng mga ito. Habang si Aling Mercy at ang buong pamilya nito ay mas piniling lisanin na ang kanilang baryo. Malungkot, ngunit wala silang ibang magagawa. Apo, bakit parang ang tahimik na dito sa atin? Hindi ko na din nakikita si Mercy na dumadalaw. May nangyayari ba na hindi ko alam, Apo? Mahinang tanong sa kanya ng kanyang lola isang umaga. Malungkot siyang ngumiti bago humakbang palapit sa nakahiga niyang lola. Umupo siya sa gilid ng higaan nito tsaka inabot ang isa nitong palad. May nakabili na po kasi nito lupa ni Don Manuel, Lola. Mahabang istorya po pero wag po kayong mag-alala dahil tinawagan ako ni Aling Mercy at sinabi niya na naghahanap pa daw ng isa pang katulong yung amo niya. Wala din daw pong problema kung kasama ko kayo. May kalakasang wika niya dahil kung hihinaan niya hindi naman siya nito maririnig. Ngumiti ang matanda tsaka inabot ang kanyang pisngi gamit ang isa nitong kamay. Nakaramdam siya ng kapanatagan sa mainit nitong haplos. Ang kanyang lola lang talaga ang tangi niyang lakas. Kahit saan pa tayo tumira, Apo, basta magkasama tayo. Malambing na wika nitong ikinabasa ng kanyang pisngi nang dahil sa pagtulo ng kanyang luha. Magpapakulong na sana siya sa bisig ng kanyang lola nang mayroong kumatok kaya tumayo na muna siya nang sa ganon ay mapagbuksan kung sino man ang nasa labas. Ngunit bago yon ay nagpaalam muna siya sa kanyang lola. Sino ho kayo at anong kailangan nyo? Kunot noon tanong niya na mapagbuksan ang estrangherong lalaki na nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Sa itsura ng lalaki ay mukha ito nagsisilbi sa isang mayamang pamilya. Dahil naka-uniforme pa ito. Hindi lamang yon, dahil mayroong ring nakasukbit na barel sa unahan ng pants nito na nagpalunok at nagpatayo sa balahibo niya. Ipinaparating sa iyo ni Mr. Holker na kung hindi ka sasama sa akin ngayon, ay uubusin niya lahat ng natitirang tao dito sa lugar ninyo at kabilang ka na doon at ang matandang nasa loob ng maliit na bahay na to. Seryosong paliwanag nitong ikinatambol ng kanyang puso. Bigla-bigla rin ng lamig ang buo niyang katawan at pinagpawisan ng malapot. Abot-abot ang kanyang kaba dahil nangyari na ang banta sa kanya na lalaking dinuro niya sa plaza. Pakiusap, huwag niyong gagalawin ng mga inosenteng tao. Sasama ako, basta huwag niyong gagawa ng masama ang mga kasamahan ko, lalong-lalo na ang lola ko. Nagkakandautal na pakiusap niya sa kaharap. Dahil sa sobrang takot, hindi para sa sarili kundi sa mga taong importante sa kanya. Napangisi naman ng lalaki, tsaka ito isinuksok ang kamay sa bulsa ng pants nitong suot. Nasa labas ng sasakyan. Bibigyan lamang kita ng 10 minuto para magpaalam sa lola mo. Dalhin mo na din ang mga gamit mo dahil magiging alipin ka na ni Mr. Holker.
Seryosong sambit nito na mabilis niyang tinanguan kaya tumalikod ito sa kanya. Napaupo siya sa sahig nang dahil sa sobrang panghihina. Namalisbis na rin ang masagana niyang luha nang dahil sa kanyang kasadlakan. Dahan-dahan siyang tumayo at pilit na pinapakalma ang sarili dahil kailangan niya pang magpaalam sa kanyang lola at kailangan niya rin itong ibilin sa mag-asawa. Lola? Nakagat niya ang ibabang labi nang dahil sa panginginig ng kanyang boses. Sinalubong naman ng kanyang lola ang kanyang mga mata kaya huminga siya ng malalim para mapakalma ang sarili. Kasi po, tinawagan ako ni Aling Mercy at sinasabing hindi na daw po nila kailangan ng katulong dahil nakahanap na daw po sila. Pero yung kapatid po ng amo ni Aling Mercy ay sakto naghahanap din ng magbabantay sa anak niya. Kaya ipirinisinta ako ni Aling Mercy sa kanila. Ang kaso po, Lola, hindi po pwedeng isama ko kayo. Dahil baka hindi ko daw po mabantayan at maasikaso ng maayos ang anak nila. Tila ba pinipiga ang kanyang puso habang sinasabi niya ang mga yon. Pigil na pigil niya ang muling pagtulo ng kanyang luha ngunit sadyang taksil ang mga yon. Ngumiti naman sa kanya ang matanda tsaka nito binuka ang kamay. Mariin niyang pinagdikit ang labi bago patakbo lumapit at nagpakulong sa mainit na bisig ng mahal niyang lola. Huwag mo na akong alalahanin pa, Apo. Basta hiling ko sana sa'yo. Ay huwag mong pababayaan at papagurin masyado ang sarili mo. Malambing nitong sabi tsaka hinaplos ang mahaba niyang buhok. Saan mo nga pala ako ihahabilin? Kina Pedro at Basya ba, Apo? Tanong nito na tinugon niya ng isang tipid na tango. O siya, tama ng lambingan, Apo. Tayo na at ayusin mo na ang mga gamit mo. Anitong ikinakalas niya rito tsaka pinawi ang luhang bumasa sa kanyang pisngi. Ayusin ko po muna mga gamit ko, Lola. Basta ang boses niyang paalam rito na agad naman sinang ayunan ng matanda. Tipid siyang ngumiti bago lumabas sa silid ng kanyang abuela. Mas lalo pang bumigat ang kanyang loob nang tuluyang maimpake ang kanyang mga gamit. Inilabas niya muna yon bago niya binalikan sa silid ang kanyang abuela. Nilinisan at pinakain niya muna ito bago niya inalalayang palabas. Oh, Lola, Nessa, aalis na din ba kayo rito sa atin? Gulat na tanong sa kanila ni Aling Basya. Malungkot naman sa kanyang ngumiti si Nessa bago ito umiling. Ako lang po ang aalis, Aling Basya. Dahil magtatrabaho ako sa Maynila bilang babysitter. Ipagkakatiwala ko po sana sa inyo si Lola kung maaari. Nanghihina at mabigat ang loob na ani niya rito. Kung maaari lang talaga ay hindi niya iiwan ang mahal niyang Lola. Ngunit hindi naman maaring isawalang bahala niya ang banta ng hawker na yon. Naku, walang problema. Parang nanay ko na tong si Aling Miling, kaya pwede, Nessa. Try, pasok na natin ang lola mo sa kwarto ni Josh. Maraming salamat po, Aling Basya. Maluhaluhang ginagap niya ang palad ng ginang dahil sa sobrang tuwa. Sobrang buti sa kanila ng ginang kahit na hindi naman sila nito kaano-ano. Naku, wala yon. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo mga magkakapit-bahay lang? O paano, aalis ka na ba? Tanong nito sa kanya na makapasok sila sa loob ng bahay nito. Nasa kwarto na rin ng anak nito ang kanyang lola. Opo, Aling Basya. Nakapagpaalam na po ako kay Lola. Kayo na po munang bahala kay Lola, ha? Kung kakayanin, tatawag po ako. Hindi niya maitago ang lungkot. Ngumiti naman sa kanya ang ginang tsaka niya marahang tinapik-tapik sa braso. Huwag ka mag-alala, Nessa. Hindi ko pababayaan si Lola. O siya, humayo ka na't mukhang malayo pang ibabiyahe mo. Anitong tinanguan niya na lamang. Marahas na hangin ang kanyang pinakawalan bago siya tuluyang lumabas. Pakiramdam niya, pasan niya ang mundo sa sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Hindi niya lubos maisip na aabot siya sa puntong iiwan niya ang mahal niyang Lola. Pagkarating niya sa labasan ay nadatnan niyang nakasandal sa magarang sasakyan ang lalaking estranghero. Punot-noo itong humarap sa kanya habang ang mga kamay ay nakaipit sa matigas nitong braso. Sumobra ka ng 4 na segundo. Kaya kung ako sa'yo, bibilisan ko ng pagpasok sa kotse. Malabig nitong sabi. Tahimik namang sumunod si Nessa. Tila ba nawalan na siya ng lakas at gana. Ikabit mo ang seatbelt mo. Utos nito na agad niya namang sinunod. Matapos niyang ikabit ang seatbelt ay sinimulan na rin buhayin ng lalaki ang makina. Hihinga pa lang sana siya ng malalim nang paharurutin ng lalaki ang minamanehong kotse. Pakiramdam niya na iwan ang kaluluwa niya dahil sa estilo ng pagmamaneho ng katabi. Diyos ko po, baka madisgrasya tayo! Hysterical niyang sabi. Medyo umalsa ang boses niya dulot ng matinding takot.
Mahigpit na rin siya napahawak sa magsinggilid ng inuupuan niya. Makakarating naman tayo kahit hindi mo bilisan ang pagmamaneho mo dyan. Bulyaw niya rito ngunit tila babingi ang katabi dahil mas binilisan pa nito ang pagpapatakbo. Diyos ko Lord, huwag niyo po muna akong kukunin. Mangiyak-ngiyak niyang usal. Ipinikit niya na lang ang kanyang mga mata at taimtim na nananalangin na sana'y hindi sila madisgrasya. Hindi pa siya nakakahuma sa labis na nerbiyos nang biglang naghawi ang mga puno na nasa kanilang unahan. Pakiramdam ng dalaga, hihimatayin siya sa mga nangyayari. Ano yan? Bakit nahawi yung mga puno? Bakas na bakas sa maamo niyang muka ang pagkagulantang, kaya ang katabi niya ay mayabang nang ngumisi. Hindi sila puno, kundi paintings lamang. Gate na may pintang mga puno, pinagmukhang realistic. Nang sa ganon, ay hindi iisipin ng mga trespassers na mayroong mansyon sa loob. Mayabang nitong paliwanag nang hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Naging mabagal na rin ang pagmamaneho nito dahil papasok na sila sa pintadong trangkahan na nasa gitna pa mismo ng gubat. Labas na. Utos nito nang huminto na sila sa harapan ng malapalasyong bahay. Tuluyan na siyang bumaba, nakasunod lamang ang kanyang tingin sa lalaki hanggang sa itaas nito ang kamay na mayroong relo. Ang akala niya ay titignan lang nito ang oras, ngunit nagkamali siya. Kaya yung kotse na sinakayan nila ay unti-unting bumaba sa ilalim ng lupa. Lihim na lamang siyang namamangha dahil hindi niya nanais pang makita ang mayabang na ngisi na lalaking sumundo sa kanya. Tara na sa loob, dahil kanina pa naghihintay sa'yo si Bruce. Nagpatiunan na rin itong humakbang pasulong na sinundan niya naman agad. Pagpasok sa loob ng mansyon ay muli siya namangha ng palihim. Napakaraming paintings na nakasabit sa dingding. Sa itaas naman ng salas ay nakasabit ang chandelier na animoy diamante. Naputol lamang ang paglilibot niya ng tingin sa paligid nang marinig ang bruskong tikhim na lalaking siyang may dahilan kung bakit siya naririto sa mansyon ngayon. You can leave now, Cesar. Utos nito sa lalaking sumundo sa kanya. Yumuko naman ang lalaking tinawag nitong Cesar bago sila iniwan. Anong kailangan mo sa akin, mister? Kahit na kinakabahan ay nagawa pa rin niyang tatagal ang sarili. Labis siya nagpapasalamat dahil hindi siya nautal. Your body and your soul. Seryosong sagot nito sa kanyang tanong na nagpagimbal sa kanya. Matalim niyang sinalubong ang malamig na tingin sa kanya ng lalaki. Ngunit agad din napalitan ng takot dahil inilang hakbang lamang nito ang distansya nilang dalawa. Lumayo ka! Kinakabahan niyang pakiusap. Ngunit huli na dahil hawak na siya nito sa bewang at ang asul nitong mga mata ay nakatingin sa kanyang manipis at mamula-mulang labi. I told you that I will charge you. Didn't I? Mahinang tanong nito sa mismong tenga niyang ikinatayo ng mga buhok niya sa katawan. Do you know what the replacement fee is? Tanong nito na ikinaumid niya. Nanghihina na rin ang kanyang tuhod. Your body. Malamig nitong sabi at walang paalam na sinakot nito ang nakaawang niyang labi. Napasinghap siya at buong pwersang itinulak ang pangahas na lalaki, ngunit hindi man lang ito natinag. Nalalasahan ko na ang sarili kong dugo nang dahil sa agresibong paghalik niya sa akin. Pilit ko siyang tinutulak, ngunit hindi ko man lang siya magawang mailayo. Nanginginig na ako sa labis na takot dahil sa 25 years ko na nabubuhay sa mundo, ay ngayon lang ako nahalikan ng ganito. Nang magsawa siya sa aking labi, ay liig ko naman ang pinanggigigilan niya. Kaya medyo lumuwag ang pagkahawak niya sa akin. Nagkaroon ako ng pagkakataong padyakan ang itlog niya. Fuck! Namimilipit niyang daing habang salon niya ang kanyang nabasag na itlog. Nagmadali ako makarating sa pintuan para makatakas sa lugar na to. Ngunit sa kamalas-malasan ay nakalak yon. Kinalampag ko yon ng kinalampag at nagpapakasakali na may tumulong sa akin. Ngunit bigo ako. Nilinga ko ang paligid. Nagbabaka sakali na may maaari ako labasan, ngunit nalulumo ako na paluhod nang wala akong makita at mahanap. Do you really think you can escape me, ha, woman? Parang kulog na sigaw niya habang papalapit sa akin. Napasiksik ako sa gilid ng pinto habang unti-unti siya nakakalapit sa akin. Parang awa mo na, palabasin mo na ako. Pakiusap ko, ngunit nananatili ito nakatingin sa akin ng masama. Nang makalapit ito ng tuluyan sa akin, ay walang ano-anong hinablot ang buhok ko. Saka ko persahang itinayo, saka ikinaladkad pataas ng hagdan. Halos madapa ako at napakasakit na din ng anit ko.
dahil sa higpit ng pagkakahawak niya sa buhok ko. Walang humpay ang pagtulo ng luha ko sa kalupitang ginagawa niya sa akin. Nang makarating kami sa harapan ng pinto ay agad niya itong binuksan, saka ko pabalyang itinapon sa malaking kama. Napasiksik ako sa headboard ng kama nang tanggalin niya ang kanyang sinturon. Hawak-hawak nito ang sinturon niya nang lumapit sa akin. Kaya napahigpit ang paghawak ko sa kumot na binalot ko sa aking katawan. Agad itong lumapit saka hinablot ang kumot. Pagkatapos ay sinikmura ako nito na nagpahina sa akin. Napakasakit ng tiyan ko na para bang piniga at tinusok ito ng patalim. Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni Cesar na magiging alipin kita sa kama? Kapalit na lupaing pinaglalaban yung mga hampas lupa kayo? Saad nito habang itinatali ang kamay ko gamit ang kanyang sinturon. Wala akong lakas para manlaban dahil namimilipit pa ako sa labis na sakit ng paninikmura niya sa akin. Napakasama mo! Tumatangis ko sumbat sa kanya na ikinangisi niya. Umalis ito sa ibabaw ko matapos niyang itali ang kamay ko pa itaas. Nagtungo ito sa malaking cabinet at may kinuhan 2 klase ng gamot. Hindi lang yon, kumuha din ito ng barel. Inumin mo to. Madiin niyang utos sabay subo sa akin ng maliit na tableta. Pilit ko yung nilunok kahit na walang tubig dahil nakatutok sa sentido ko ang bunganga ng kanyang barel. Napangisi ito saka binuksan naman ang pangalawang tableta na kulay pula. Pikit mata ko yung nilunok kahit na napakapait nun. Umupo ito sa gilid ng kama matapos niya akong painumin ng 2 klase ng gamot na hindi ko alam kung para saan. Tuloy-tuloy lang ang pagpatak ng mga luha ko nang bigla na lamang akong mahilo. Nagiinit din ang pakiramdam ko para akong dinadarang. Sumasakit na din ang puson ko hanggang sa hindi ko na nakayanan at tumayo ako sa higaan. Saka ko tumingin na nakikiusap sa kanya, bagay na ikinangisi nito lalo. Sabihin mo kung anong gusto mong gawin at malugod ko yung susundin. Nito sabay haplos sa mukha ko. Nagiinit ako ng sobra na para bang may gustong kumawala sa akin. Angkinin mo ko. Pakiusap ko sa kanya. Kinilabutan man ako sa sinabi ko sa kanya ay wala na akong magagawa pa para bawiin yon dahil labis ang nararamdaman kong init. Agresibo niyang inangkin ang aking labi. Nahihilo na ako at unti-unti na din ako nawawala sa katinuan. Masakit, sobrang sakit. Para akong pinunit nang makapasok siya sa akin. Hanggang sa tuluyan ko nang hindi maintindihan ang mga nangyayari dahil para akong naliliyo sa sensasyong ginagawa niya sa akin. Kinabukasan ay masakit ang buong katawan ni Nessa, partikular na nasa pagitan ng kanyang hita. Pakiramdam niya ay lalagnatin siya, ngunit pinilit pa rin niyang bumangon. Ang nasa isip niya ay makalayo sa Bruce Holker na yon. Nang tuluyang makaalis sa ibabaw ng malambot na kama, ay iikay-ikay niyang tinungo ang banyo. Maingat niya nilinisan ng sarili pagpasok sa malasilid na banyo. Hindi na siya namangha dahil impyerno na ang tingin niya sa mansyong pagmamayari na lalaking kumuha sa iniingatan niyang dangal. Matapos niyang linisan ng sarili, binalot niya ang katawan niya ng tuwalyang nakita niya sa isang sulok. Kagatlabing muli siyang humakbang palabas ng banyo. Minsan niya pang napipikit ang mata dahil sa labis na hapdi ng gitnang bahagi niya. Huminga pa muna siya ng malalim bago nagtungo sa walk-in closet ni Bruce. Isang puting polo at boxer ang napili niyang ipantakip sa nadungisan niyang yaman. Hindi na kasi maaaring gamitin ang damit na sinuot niya kagabi dahil sinira yun ni Bruce. Ang gamit niya namang dala ay nasa ibaba. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit bigo siyang buksan yon dahil nakalak. Napakasama talaga. May hinang sambit niya bago sumandal sa headboard ng kama. Malaanghel naman ang gwapo niya mukha, ngunit ang ugali niya ay panghudas. Madiing sambit niya pa habang kuyom ang 2 kamao. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata nang marinig niya ang pagtunog ng doorknob. Kaya agad siyang umayos ng kanyang ulo. Hinanda niya rin ang sarili sa pag-aakalang si Bruce ang nagtatangkang pumasok. Ngunit nagkamali siya. Dahil isang may edad na babae ang pumasok, bitbit ang isang tray ng pagkain. Nagkaroon siya ng pag-asa. Kaya kahit nananakit ang gitnang bahagi, tumayo siya at ginagap ang palad ng matanda matapos nitong ilapag ang pagkaing dala. Lola, pakiusap, tulungan niyo po akong makaalis rito. Parang awain niyo na po. Nagsusumamang pakiusap niya rito, ngunit malungkot lamang na umiling ang matanda. Inalis na rin nito ang palad niyang nasa palad nito. Pasensya ka na, iha.
malaking utang na loob ko kay Mr. Bruce. Sino man dito sa mansyon ay ayaw siyang traidorin o suwayin man lang dahil halimaw siya kung magalit. Matigas ang kanyang puso at hindi naawa sa sino mang sumusuway sa kanya. Ipagpaumanhin mo, iha, ngunit hindi kita matutulungan. Kumain ka na para magkaroon ka ng lakas na harapin ang hamon ng buhay. Yun lang at tuluyan na siya nitong tinalikuran. Doon na rin siya tuluyang napahagulhol dahil wala na talaga siyang takas kay Mr. Bruce. Panghabang buhay na talaga siya magiging alipin nito. Nanghihina man dahil sa kawalan ng pag-asa ay kinain niya pa rin ang dalang pagkain ng matanda. Matapos niyang kumain ay inayos niya ang kanyang sarili. Hindi siya maaaring maging mahina, lalo't sarili niya lamang ang kakampi niya sa kinakasadlakan niya ngayon. Tama si Lola, kailangan ko magpalakas. Kailangan ko mapagtagumpayan ito para sa lola ko naghihintay sa pagbabalik ko. Matatag niyang sabi. Muling bumalik ang matanda nagdala ng pagkain, ngunit wala na ito naging imik. Hinayaan na lamang niya na ligpitin nito ang pinagkainan niya. Hindi na siya makikiusap. Dahil nabuo na sa isip niya ang isang pa siyang makakapagpalaya sa kanya. Ngunit mangyayari lamang yon kapag tuluyan na niyang ipaubaya ang sarili kay Bruce. Sinundan niya ng tingin ang papalabas na matanda habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Kaya mo to, Nessa. Para sa lola mo. Tatagan mo. Aniya sa sarili bago niya ibagsak ang katawan sa malambot na kama. Medyo umayos na rin ang pakiramdam niya dahil sa kanyang kinain. Napabalikwas lamang siya nang muling bumukas ang pinto. Kinakabahan man, ngunit hindi niya yun pinahalata. Tinatatagan niya ang sarili nang pumasok ang lalaking kumuha ng kanyang dangal. Kumain ka na ba? Malambing nitong tanong sa kanya na tinugon niya ng isang tipid na tango. Hindi ko alam, napipi ka na pala ngayon. Sambit pa nito na hindi niya naman pinansin. Lihim na lamang siyang umirap sa hangin. Paano kung pumapahig na akong maging alipin mo? Ipapaubaya mo na ba sa amin ang lupang ipinaubaya sa amin ng Don? Seryoso niyang sinalubong ang asul nitong mata na animoy nagyayelo sa sobrang lamig. Matamay siyang tinitigan ni Bruce bago nito pinagkrus ang kamay. Deal. Pagsang-ayon niya sa kanyang kondisyon. Kaya tantinik sa dibdib niya ay tuluyan ng nawala. Huminga siya ng malalim bago umalis sa ibabaw ng kama. Anong kailangan mo? May pag-uutos ka ba sa akin ngayon? Gusto mo, paligayahin kita? Lakas loob niyang tanong rito. Yes. Tipid nitong sagot na ikinalunok niya. Hindi yun nakatakas sa mga mata ni Bruce. Kaya ngunit wala ito naging komento. Undress yourself. Manto nito na agad niya namang sinunod. Pikit mata niyang tinanggal ang lahat ng kanyang saplot. Wala siyang tinira ni isa. Nakagat niyang ibabang labi nang salubungin niya ang mga mata ng kaharap na kung kanina ay nagyayelo, ngayon ay lumalamlam na. Nakita niya rin sa mga mata nito ang paghanga at pagnanasa. Kiss me. Utos nitong muli. Nilinis niyang muli ang lalamunan bago lumapit kay Bruce. Tumingkayad siya nang sa ganon ay maabot ang labi nito. Ngunit napasinghap na lamang siya nang bigla siya nitong buhatin na parang bagong kasal. Nagtaka pa siya dahil maingat siya nitong inihiga sa malambot nitong kama. Naani mo'y isa siyang babasaging kristal kung angkinin siya nito ngayon. Ewan ba niya? Ngunit may kung anong kumikiliti sa puso niya habang inaangkin siya ng lalaking umaalipin sa kanya. Wala na ang kapangahasan nito. Wala na rin siyang nararamdaman na pagtutol. Hindi niya halos mabilang kung ilang ulit nilang pinaligaya ang isa't isa. Basta ang tanging naaalala niya lamang ay ang magaang halik na iniwan nito sa kanyang noo. At ang masuyong pasasalamat nito sa kanya bago niya tuluyang ipikit ang kanyang mga mata. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa kanyang labi habang nakakulong sa mainit nitong bisig. Sana'y hindi lamang pagiging alipin na magiging papel ko sa buhay mo. Piping usal niya bago siya tuluyang nilamon ng dilim. Marahang tapik sa pisngi ang siya nagpagising kay Nessa. Mukha ng seryosong si Bruce ang kanyang namulatan kaya napangiti siya. Ngunit nang hindi ito gumanti ng ngiti sa kanya, ay agad niyang itinikom ang kanyang ngiti. Bangon na. Ipaghanda mo ko ng almusal dahil papasok pa ako ng opisina. Malamig na tura nito kay Nessa, kaya naman naglaho na ng tuluyan ang sayang kanyang nararamdaman at napagtanto na alipin nga pala siya nito. Kahit masakit ang kanyang katawan ay bumangon na siya at saka isinuot ang damit ni Bruce na hiniram niya dito. Ano nga palang gusto mong almusal?
Alanganing tanong niya dahil para siyang napapaso sa init ng pagtingin nito sa kanya. Kahit ano, basta walang lason. Baliwala nitong sagot sa kanya. Tumango na lamang si Nessa saka tumalikod na upang bumaba at maihanda ang almusal ng kanyang pinagsisilbihan. Katahimikan ang siyang sumalubong kay Nessa. Wala siyang ibang makita na tao sa napakalaking bahay ni Bruce. Iyon ay dahil pinaalis talaga ni Bruce ang mga katulong niya, maging ang kanyang mayordoma. Dahil gusto niyang si Nessa ang gumawa ng lahat ng gawain sa loob ng kanyang pamamahay. Gusto niyang subukan ng babae kung tatagal ba ito. Ay, bakit ba kasi ako nag-expect sa talipandas na yon? Nainis niyang bulong habang nagsasangag. Napapailing-iling naman si Bruce habang pinagmamasdan ang pagdadabog ng kanyang alipin sa kanyang monitor. Walang kaalam-alam si Nessa na lahat ng parte ng bahay ni Bruce ay mayroong mga kamera. Ngunit hindi yun makikita o mapapansin dahil may hahalin tulad ang liit na mga yon sa isang langgam. Tumayo na si Bruce saka in-off ang kanyang computer dahil natapos na ang kanyang alipin na magluto. Bago bumaba ay tinawagan niya muna ang anak ni Manuel at sinabi dito na ipinapaubayan na niya ang lupain nito sa mga taong naninirahan doon. May isang salita kasi si Bruce. Bukod doon ay sulit na sulit ang kanyang alipin. Dahil bukod sa nakakahumaling ang mahubog nitong katawan, ay napakaamo din ang mukha nito. Liban na lamang sa mga mata ng dalaga. Dahil nakikita niya sa mata ni Nessa ang mga mata ng babaeng minsan niyang minahal ng lubos. Ngunit niloko at iniwan lamang siya. Kaya naman kapag nagtatagpo ang kanilang mga mata ay hindi niya maiwasang mainis at magalit sa dalaga. Bumaba na ng tuluyan si Bruce. Kain na po. Alanganin aya ni Nessa sa lalaki. Hindi pa ako ganun katanda para galangin mo. Call me Bruce. Sa lubong ang kilay na sabi nito sa dalaga na kayuko. Okay, Bruce. Mahinang sagot nito. Hindi na muli pa nagsalita ang lalaki saka umupo na. Lagyan mo ng pagkain ng pinggan ko. Then feed me. Mautiredad na utos ni Bruce sa dalaga, kaya naman napataas ang isang kilay nito. Sa isip-isip ni Nessa ay ano ito, bata para subuan pa? Isa pa ay may kamay naman ito, ngunit sa huli ay sinunod niya pa rin ang utos nito. Sa unang pagpapasubo niya ng pagkain dito ay seryoso lamang ito. Ngunit sa ikalawa ay napangiti ito dahil sinampal ng palad nito ang pisngi ng kanyang pang-upo. Don't stop, hindi pa ako nabusog. Nakangising saad ni Bruce sa dalagang pulang-pula na ang pisngi. Cute. Na isang tinig ng lalaki na mas lalong nagpapula sa pisngi ni Nessa. Mas binilisan niya na lamang ang pagpapakain dito dahil hindi niya na kinakaya ang panananching nito sa kanyang pang-upo. Matapos mag-umagahan si Bruce ay pinag-utos niya naman sa dalaga na paliguan siya nito. Kita niya pa ang paglaki ng butas ng ilong ng dalaga, kaya mas lalo siyang nasisiyahang pagtripan ito. For the second time ay ngayon lamang ulit si Bruce na pangiti ng isang babae. Nang makabalik silang dalawa sa silid ni Bruce ay agad na silang nagtungo sa banyo. Hey, bilisan mo na. Tanggalin mo na ang mga suot ko. Malilate na ako sa trabaho ko. Kunyari naiinis na utos ni Bruce, ngunit sa totoo lang ay tumatawa na siya sa loob-loob niya. Opo. Madaing sagot ng dalaga sa kanya. Kaya naman nainis siya dahil sinabi niya na dito na huwag siyang ipopo. Kaya naman agad niyang pinunit ang kanyang t-shirt na suot ng dalaga, pati na rin ang kanyang boxer na suot din nito. Nagmadali din si Bruce na tanggalin ang sagabal niyang saplot, saka pinatalikod si Nessa at walang ano-ano'y pinasok niya ito ng mabilis. Parusa mo to sa pagsuway mo sa akin. Saad ni Bruce kay Nessa matapos nitong maangking muli ang dalaga. Sapo naman ang dibdib ni Nessa na makalabas na ng banyo si Bruce dahil napakabilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya din makapa o maramdaman ang inis at galit para sa lalaki. Nahuhulog na ba ako sa gagawin yun? Naguguluhan tanong nito sa sarili. Kung ano man ang umuusbong na pagtingin niya para sa binata ay kailangan niyang pigilan dahil alipin lamang siya nito. Hindi ko siya magugustuhan. Hindi ang kagaya niya ang magugustuhan ko. Pagkukumbinsi pa ni Nessa sa sarili. Ngunit kahit na itanggi niya pa ay tuluyan ang nahulog ang loob niya sa binata. Kahit na napakaikli pa lamang ng panahon magkasama sila. Tinapos na nga ni Nessa ang pagligo saka nagtapis ng tuwalya bago lumabas dahil yung suot niya ay sinira na naman ni Bruce. Pagkalabas sa banyo ay pinakialaman niyang muli ang closet ng binata saka muling kumuha ng malaking damit pati na din boxer.
Mabuti na lang at hindi nakalak ang pinto. Makakapagmuni-muni na siya sa loob ng malaking bahay ni Bruce. Pagbaba niyang muli sa hapag ay wala na ang lalaki. Marahil ay umalis na ito. Kaya naman bigla siyang nabuhayan ng loob na lumabas. Ngunit nang pipihitin niya na sana ang siradura ng pinto ay hindi niya mabuksan dahil nakalak yon. Napabuntong hininga na lamang si Nessa sa kabagsakang balikat na bumalik sa hapag para makapag-almusal. Namimiss niya na ang kanyang lola at nalulungkot siya dahil mukhang matagal pa bago sila muli magkasama. Sa isip ng dalaga ay walang tiwala sa kanya ang lalaki, kaya naramdaman niyang kumirot ang kanyang dibdib. Natapos na mag-almusal si Nessa, kaya naghanap siya ng panlinis sa bahay. Plano niya libangin ang sarili sa paglilinis ng malapalasyong bahay ni Bruce. Hindi maiwasan ni Nessa na mapakanta habang nagmamap. Kaya naman ang taong pinagmamasdan siya mula sa monitor ay napapangiti. Itinigil pa nito ang mga pagbabasa at pagpirma ng ilang dokumento para lamang masilayan ang maganda mukha ng dalaga habang naglilinis ito. Napapalunok pa ang binata sa nakikitang pagpatak ng ilang butil ng pawis ng dalaga. Isang katok ang nagpabalik sa realidad ng lalaki. Kaya agad niyang in-off ang kanyang cellphone saka pinahintulutang pumasok ang nasa labas ng kanyang opisina. Sir, gusto po kayong makausap ni Miss Megan Scotty. Papapasukin ko po ba? Tanong ng sekretarya niya na siya nagpakunot ng kanyang noo. Sir, pukaw na sekretarya niya sa kanya dahil hindi siya umiimik. Huminga muna ng malalim si Bruce. Sige, papasukin mo. Seryosong saad ni Bruce sa kanyang sekretarya na agad naman itong sinunod. Sa totoo lang ay galit na galit pa siya kay Megan. Ngunit kailangan niya itong harapin upang hindi na nito isiping apektado pa siya sa kanilang nakaraan. Gusto niyang ipakita rito na wala na siyang apekto sa kanya. Nakakagulat lang dahil bumalik pa talaga ito ng Pilipinas. Gayong humaling na humaling ito sa profesyon nito bilang isang modelo. Bruce, masiglang bungad ni Megan sa lalaki matapos siyang papasukin ng sekretarya nito. Ako mangyayakap at hahalik sana si Megan sa pisngi ng kanyang dating nobyo, ngunit umiwas ito. Sabay tingin ng masama sa kanya. Nasaktan siya sa ginawa nitong pagtingin sa kanya ng matalim kaya napaayos siya ng tayo sabay tikim. What brings you here? Laos ka na ba? O baka naman hiniwalayin ka na ng production manager ng kumpanyang pinanghuhubaran mo? Pang-iinsulto ni Bruce kay Megan. How dare you? Naiinis na sagot ni Megan sa pang-iinsulto sa kanya ni Bruce. Sa bagay, tama naman ang lalaki. Dahil halos nude tape na lang ang tumatakip sa masiselan niyang parte, lalo na kapag sexy scene na ang tema. Umiling-iling lamang si Bruce saka yumuko at ipinagpatuloy ang ginagawa nito kaya mas lalo siya nasaktan. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Hindi dapat siya makipag-argumento sa lalaki dahil narito siya upang muling kuhanin ang puso nito. Nabalitaan kasi niya na may binabahay na itong babae. Hindi niya yun matanggap. Dahil ni minsan ay hindi siya dinala ni Bruce sa bahay nito. Dahil noong sila pa, sa kondo siya nito palaging dinadala. Huminga na malalim si Megan saka muling pinalambing ang kanyang boses. Nandito ako para ayusin ang relasyon natin. And also, I want you back. I miss you so much, Han. Please, forgive me. Nagsusumamang pakiusap nito, ngunit hindi man lamang siya nito pinagtaunan ng pansin. May asawa na ako, Megan. Kaya kung pwede umalis ka na. Dahil marami pa akong kailangan tapusin. Malamig pa sa yelo natura niya sa dalaga habang nakatuon pa rin ang pansin nito sa kanyang mga papeles. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Megan nang marinig ang sinabi sa kanya ni Bruce. Tila piniga din ang kanyang puso kaya hindi niya mapigilang mapaiyak. But I thought you love me. Nagpromise ka sa akin na ako lang babaeng mamahalin mo. Lumuluhang saad ni Megan. Blanko lamang siyang tinignan ni Bruce saka ngumisi na mapang-insulto. Dati yon, Megan. Noong mahal pa kita at hindi mo pa ako ipinagpapali sa ambisyon mo at sa lalaki mo. Ngayon, habang marunong pa akong magtimpi at magpigil ng galit, ay umalis ka na dahil baka ano pa magawa ko sa'yo. Umalis ka na! Tila bakulog na sigaw ni Bruce kay Megan. Labis na pagkabiglaan naramdaman ni Megan. Natakot din siya sa ginawang pagsigaw sa kanya ni Bruce. Napangiti na lamang si Megan ng mapait saka tumalikot at lumabas. Nasasaktan siya sa klase ng pagtrato sa kanya ng lalaki. Na dati ay tinatrato siya, tila ba nababasaging kristal. Napakalambing din nito kung kausapin siya noon. Ngunit ngayon ay tila ba ibang tao na ito.
Nagsisisi talaga siya na iniwan niya ito. Oo, inaamin niya nagkasala siya. Pero pinagsisisihan niya na yon. Dahil ang ipinagpalit niya kay Bruce ay pamilyadong tao na pala. Kaya naman nang malaman ng misis nito na siya ang kabit, ay agad siyang kinasuhan. Kaya naman pinatalsik siya ng kumpanyang pinagmomodelan niya. Ban na rin siya sa modeling kaya wala ng pag-asang makabalik pa siya sa kanyang propesyon. Luho ang umalis si Megan at ipinangakong babalik din sa kanya ang dati niyang pag-aari balang araw. Pinangahawakan pa rin kasi ang pinangako sa kanya ni Bruce noon, na siya at siya lang ang tanging babae na mamahalin at ihaharap nito sa altar. Samantala, natapos na si Nessa sa paghahanda ng pananghalian nang makarinig siya ng pagpasok ng sasakyan. Kaya nagmadali siya na tinungo ang salas dahil baka si Bruce na yon. Nakangiti si Nessa habang inaabangan ang pagbukas ng pinto. Ngunit nadismaya siya nang ang kanang kamay ni Bruce na si Cesar ang pumasok. Oh, ba't ganyan ka makatingin? Para kang nalugi ah. Saad ni Cesar dahil nakasimangot ang dalaga na makita siya nito. Oh, mga damit mo nga pala. Inabot naman agad ni Nessa ang 3 malalaking paper bag na dala ni Cesar. Ano naman to? Tanong nito kay Cesar sabay tingin sa laman ng mga paper bag. May mata ka naman, kaya alam kong alam mo kung ano yan. Pamimiloso po ni Cesar sa dalaga, kaya naman tinignan siya ng masama ni Nessa. Akala ko amo mo lang ang masama ang ugali, pati din pala ikaw. Naiinis na tura ni Nessa kay Cesar. Nagkipit balikat na lamang ang lalaki sa kanilang pasan siya at pumunta ng kusina. Dahil bilin sa kanya ni Bruce na dalhan siya nito ng pagkain. Oh, bakit mo pinapakialaman yan? Kay Sir Bruce yan. Sita ni Nessa sa lalaki, kaya kinunutan siya nito ng noo. For your information lang babae, para ito kay Mr. Holker. Kaya itiko mo yung maliit mong bunganga at baka mapapakuyan. Naiinis na sagot nito sa kanya. Nanlalaki naman ang mata ni Nessa sa tinura ng kanang kamay ni Bruce. Ngunit hindi siya nagpatinag at tinagaw dito ang mangkok na may laman na kaldereta. Tabi dyan, ako na maglalagay. Pasalamat ka babae dahil pag-aari ka ng kaibigan ko. Dahil kung hindi, ay sinasabi ko sa'yo, dila mo lang ang walang chikinini. Pilyong saad nito na ikinainit ng pisngi ni Nessa. Bastos, labas na nga! Ibibigay ko na lang sa'yo ang pagkain ni Bruce kapag mailagay ko na sa baunan. Naiinis na tura ni Nessa habang nakatilikod kay Cesar na ngayon ay nakangiti na. Ay sus, mga babae talaga. Tatawa-tawang saad ni Cesar bago umalis. Napailing-iling na lamang si Nessa habang naglalagay ng kanin at ulam sa baunan. Nang matapos niyang mahanda ang pagkain ni Bruce, ay iniabot niya ito kay Cesar na ngayon ay nakasandal sa kotse nito. Oh, ito na yung pagkain ng boss mo. Abot ni Nessa ng baunan kay Cesar. Thanks, Miss Picon. Nakangising saad ni Cesar bago kunin ang lunchbox sa dalagang namumula at nanlalaki ang butas ng ilong nang dahil sa labis na inis sa kanya. Yawa ka, lumayas ka na nga sa kuragi. Napakunot noon naman si Cesar sa itinawag sa kanya ni Nessa. Cesar ang pangalan ko, Miss Picon, hindi Sakuragi. Naguguluhang saad ni Cesar dahil hindi niya alam kung sino ang tinutukoy nito na Sakuragi. Oo, alam ko. Pero para kasi Sakuragi dahil dyan sa pula mong buhok. Bukod kay Sakuragi, mukha ka ring inahing manok. Yun lang at tumakbo na papasok ng bahay si Nessa, saka isinara ang pinto. Napahagal pa ng tawa si Nessa nang marinig nito ang sigaw ni Cesar. Halos mag-apoy naman sa galit si Bruce nang dahil sa kanyang mga napapanood. Naiinis siyang tumayo saka kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Para parusahan ang babaeng pag-aari niya na. Tapos nakuha pa magkipag-asaran at harutan sa iba. Ang masama pa ay sa kaibigan niya pa. Hindi naman talaga ni Bruce kanang kamay lang si Cesar, kundi matalik na kaibigan. Nagpumilit lamang ito magtrabaho sa kanya para matakasan nito ang ama na gusto siyang ipakasal sa babaeng ni sa panaginip ay hindi pa niya nakikita. Kung susumahin ay pareho lamang ang yaman ni na Bruce at Cesar, ngunit hindi yun pinapahalagahan ng binata. Dahil nga sa naiinis ito sa amang diktador, kaya mas pinipili nitong manilbihan sa iba. Pabalibag na isinarado ni Bruce ang entrada ng pinto ng kanyang bahay dahil talaga naiinis siya sa tagpo ni Nessa at Cesar kanina. Gusto niya, siya lamang ang nang-aalaska at nagpapatawa sa babae. Lalo na ang pagpula ng pisngi nito. Ay nais niya din na siya lamang ang makakagawa. Halos matanggal naman ang kaluluwa ni Nessa sa labis na pagkagulat nang malakas na isara ni Bruce ang pinto. Nabulunan din siya dahil kumakain siya ng pananghalian. Nessa! Tawag nito sa pangalan niya.
Kaya naman dali-dali lumapit ang dalaga sa naka-poker face na si Bruce. Nakapamiwang pa ito na animoy isang ina na pinapagalitan ang kanyang anak. Bakit? Kinakabahan tanong nito sa binata dahil mukhang may hindi na naman ito magandang gagawin sa kanya. Inisang hakbang naman ni Bruce si Nessa saka hinawakan na mahigpit ang magkabilaang braso nito. Sino nagbigay ng pahintulot sa'yo na makipag-usap at makipagtawanan kay Cesar? Nangangalit ang matang tanong ni Bruce sa dalaga ngayon ay natatakot na sa kanya. Nagtataka ang dalaga kung paano nito nalaman na nakikipagtawanan siya sa kaibigan nito. Gayong wala naman ito dito kanina. Sagot! Sigaw nito sa dalaga. Nangilid naman ang luha ni Nessa sa ginawang pagsigaw sa kanya ni Bruce. Wala naman kasi siyang ginawang masama kaya bakit ito nagagalit? Tila nawala na lamang ang inis at galit ni Bruce kay Nessa nang tumulo na ang luha nito. Kaya naman agad niyang kinabig ang likod ng ulo ng dalaga, saka siniil at sinibasib ng mapagparusang halik. Hindi man sila sigurado sa kung ano man ang kanilang mga nararamdaman para sa isa't isa, ay nagpatangay na lamang sila sa nais ng kanilang mga puso at init ng kanilang nararamdaman. Halinghing ng 2 taong nagniniig ang maririnig sa 4 na sulok ng kwarto ni Bruce. I like you, Nessa. Paus na saad ni Bruce sa dalaga na sa ilalim niya. Gusto din kita, Bruce. Mula sa puso at nakangiting tugon nito sa binata na ikinangiti din ng isa. Mas lalo pang pinagbuti ni Bruce ang pagpapaligaya sa dalaga. Hanggang sa marating nila muli arurok ng kaligayahan. Hindi mapigilan ni Bruce ang kanyang ngiti habang pinagmamasdan ang maamong mukha ni Nessa. Nilalaro din niya ang hugis puso nitong labi gamit ang kanyang hintuturo. Nang hindi makatiis ay hinagka niya muli ito. Kahit natulog pa ang dalaga. Napagod kasi ito ng husto sa kanilang ginawa. Lalo pat lahat yata ng posisyon sa pagme-make love ay nagawa nila. Bruce, mahapdi pa ang kepyas ko. Nakapikit at antok na reklamo ni Nessa kay Bruce dahil nag-uumpisa na naman ito. Sorry, hindi ko mapigilan eh. Nakaka-addict ka kasi. Paus nitong sagot sa kanya. Ngunit hindi pa rin ito tumitigil sa paghalik sa kanyang leeg at sa paghaplos ng palad nito sa kanyang hita. Pahirit na lang ng isa pa, baby. Please? Malambing at nagsusumamo nitong saad sa dalaga. Bruce, mahabdi na nga. Pagpahingahin mo naman. Reklamo niya ngunit ngumiti lang ito sa kanya. Sa una lang naman mahabdi yan, baby. Sa katagalan, sasarap din yan. Pilyong sagot nito sa kanya. Kaya naman napamulat na ng tuluyan si Nessa dahil mukhang desidido talaga itong gawin ang nais nito. Muli pa sanang sasagot si Nessa ngunit pinatahimik na ng labi ni Bruce ang kanyang bibig dahil sinakop na nito ng tuluyan ang kanyang nakabukang labi. Sa ika-8 pagkakataon ay nagpaubayang muli si Nessa dahil kahit naman tumanggi at umayaw siya ay hindi naman papayag si Bruce. Kung sa bagay, tama naman ang sinabi nito sa kanya kanina na sa una lang mahapde. Dahil kalaunan ay hinihiling niya sa kaniig na mas bilisan pa nito hanggang sa muli na naman nilang maabot ang sukdulan. Hingal na napahiga si Bruce sa ibabaw ni Nessa ngunit kontrolado niya ang kanyang bigat para hindi ito masyadong mabigatan sa kanya. Hinalik-halikan pa nito ang leeg ng dalaga kaya naman nakatanggap siya ng malakas na kurot mula sa dalaga. Ouch, baby! Daing ni Bruce habang inihimas-himas ang kanyang tagiliran na kinurot ni Nessa. Bumaon kasi talaga ang kuko nito sa balat niya. Napakaloko mo, kakatapos mo lang sa pang-8 rounds tapos hihirit ka na naman. Abay maawa ka naman sa kepyas ko dahil mo ka naman maghana. Sawa pa naman yung batuta mo. Mataray na paninermo ni Nessa kay Bruce ngunit ngumiti lamang ito sa kanya sabay yakap na mahigpit sa bewang niya. Umalis na kasi ito sa ibabaw niya at humiga na sa tabi ng dalaga. Dahil dama na din ni Bruce ang kanyang pagod, bukod doon ay inaantok na din siya. Sorry na, hayaan mo sa susunod, 7 rounds na lang. I love you. Malambing nitong saad. Naginit naman na magkabila ang pisngi ni Nessa, lalo na sa sinabi nitong I love you sa kanya. Tila ba naparalisa siya nang sabihin niyo sa kanya ni Bruce. Hinarap siya ng binata at tila ba hinihintay nito ang sagot niya sa ipinagtapat nito sa kanya. Mahal din kita. Walang pag-aalinlangang pag-amin niya ng kanyang damdamin sa binatang ngayon ay wagas ang ngiti. You're officially mine now, baby. Bulong ni Bruce sa mismong tenga ni Nessa, sabay dampi ng labi nito sa namumulang pisngi ng dalaga.
Lumipas ang halos 2 araw na animoy mag-asawa na ang turingan nila. Kaya naman naglakas loob na si Nessa na magpaalam kay Bruce na gusto niyang bisitahin ang kanyang lola dahil lalabas naman ito ng bansa. Dahil kailangan umano nitong bisitahin ang kumpanya ng yumaon nitong ina na nasa New York. Gusto pa sana siyang isama nito pero tumanggi siya dahil gustong-gusto niya nang makita ang kanyang lola. Nag-aalala na din kasi siya sa naiwang matanda dahil mula nang umalis siya at napadpad sa poder ni Bruce ay hindi na niya ito natatawagan. Batid niya din na nag-aalala sa kanya ang kanyang lola. Sure, walang problema baby. Basta palagi kang tatawag sa akin ha? Ipapasama ko sa'yo si Cesar para may makasama ka. But please, make sure na hindi mo na ulit siya ngingitian. Gusto kong ako lang ngingitian at tinatawanan mo. Malambing nitong paalala sa dalaga. Talaga? Naku, salamat Bruce. Miss na miss ko na talaga kasi ang lola ko. Promise, hindi ko susuwayin ang bilin mo. Salamat din sobra. Labis ang saya ni Nessa dahil sa wakas ay pinayaga siya nito. Makikita at makakasama niya na ulit ang lola niya. Kaya naman hindi na niya napigil at napayakap na siya kay Bruce. Napangiti naman ang binata sa ginawang pagyakap sa kanya ng kanyang nobya. Niyakap niya din ito pabalik saka dinampian ng kanyang labi ang noon nito. You're welcome, baby. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang kay Cesar, okay? Bilin pa nito na sinagot naman agad ni Nessa ng sunod-sunod na pagtango. 4:00 pa lang ng umaga ay nakahanda na si Nessa para sa kanilang pag-uwi sa kanilang lugar. Kahapon pa kasi umalis si Bruce. Kaya inagahan talaga niya ang paghahanda dahil binilin sa kanya ni Cesar na kailangan nilang agahan ng pag-alis para hindi sila matraffic. 5:00 nang marinig ni Nessa ang pagbusina ng sasakyan ni Cesar. Kaya nagmadali na siya lumabas bitbit ang iilan niyang damit. Dahil plano niyang bumalik sa bahay ni Bruce kapag pauwi na lamang ito. Sakuragi, ikaw ba yan? Kuno noon tanong ni Nessa sa binatang kabababa lang ng sasakyan. Hindi na kasi kulay pula ang buhok nito kundi itim na. Niresearch ko yung sinasabi mong Sakuragi at base sa mga nasaliksik ko, napakapangit at sagwa ng itsura ng basketball player / tangang anime character niya. Kaya ibinalik ko na lang ang natural na kulay ng buhok ko. Ayoko kasi na ikinukumpara ako. So ano, gwapo na ba ako? Nakangisin tanong ni Cesar sa dalagang tutok na tutok ang mata sa kanya. Mas bagay sa'yo ang ganyan. Tara na, baka matraffic pa tayo. Nagtuloy na si Nessa sa kotse na dala ni Cesar matapos siya mapagbuksan nito. Napapataas na lamang ng kilay si Nessa dahil hindi mapuknat-puknat ang ngiti ni Cesar. Panay din ang sulyap nito sa kanya kaya medyo naiilang siya. Halos 4 na oras din ang biyahe nila nang marating nila ang kanilang destinasyon. Pagbaba pa lamang ng sasakyan ni Nessa ay hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Tila ba kinakabahan siya sa kanang lalamig at nagpapawis din ang kanyang palad. Sa paghakbang ni Nessa ay parang binabayo ang kanyang dibdib. Habang nakatuon ang kanyang mga mata sa bahay ng kanilang kapitbahay na may mga trapal na tapos may nagtutong its pa. Hindi na napigilan ni Nessa at tinakbo na niya ang bahay ni Nabasha dahil hindi na talaga mapakali ang kanyang puso. Halos man lumos si Nessa nang marating niya ang entrada ng bahay dahil mayroong kabaong na naroon sa gilid ng salas. Habang ang litrato ng kanyang lola ay nakapatong sa ibabaw ng kabaong. Tila ba nawala ng lakas si Nessa sa kanyang mga nakikita. Mabuti na lamang at naging maagap si Cesar dahil nasalo siya nito agad. Lahat ng mga mata ng mga kababaryo ng dalaga ay nakatuon sa kanya. Lumapit na din ang mag-asawang pinagkatiwalaan niya sa pagbabantay ng kanyang lola na ngayon ay lumuluha na. Aling Basha, bakit po natutulog si lola sa kabaong? Bakit po siya nandyan? Basag ang boses na tanong nito sa mag-asawa habang nakaturo ang hintuturo nito sa kabaong ng kanyang lola. Nessa, magmula nang umalis ka, ay hindi na tumigil ang lola mo sa pag-iisip sa'yo. Oras-oras kanyang itinatanong sa amin kung kumusta ka na daw, ay kung tumawag ka na daw ba sa akin. Hanggang sa puntahan ko siya sa kanyang silid para sana mapakain at mapainom ko na siya ng gamot. Ngunit nang ginigising ko na siya ay hindi ko na magising. Malamig na din siya kaya naalarma na ako. Yakap-yakap niya pa ang litrato mo. Dinala pa namin siya sa hospital. Ngunit idiniklara ng doktor na dead on arrival na umano ang pasyente. Patawarin mo kami, Nessa. Akala kasi namin natutulog lang ang lola mo. Hindi namin sukat akalain na wala na pala siya. Lumuluhang salaysay ng ginang sa dalagang ngayon ay sunod-sunod ang pag-iling at pagtulo ng masaganan nitong luha.
Kinontak namin si Mercy para sana ipaalam sa'yo ang nangyari. Pero ang sabi niya sa akin ay wala ka naman daw sa Maynila. Tinawagan ko din ang tinawagan ng number mo pero hindi naman kita makontak. Kaya nagdesisyon na kaming iburol na namin ang lola mo. Pagpapatuloy nito habang walang tigil din ang pagluha dahil napamahal na din ito sa matanda. Lola ko, patawad po. Patawarin niyo ako. Kung sana hindi ako umalis ay baka kasama ko pa kayo. Sana hindi na lang ako umalis. Sana hindi na lang po kita iniwan. Lola, bakit niyo po ako iniwan? Ang daya-daya niyo naman po, Lola eh. Sabi niyo po sa akin hindi niyo ko iiwan. Gising ka na, Lola. Nandito na po ako. Garalgal at luha ang saad nito sa kaharap na kabaong. Habang hinahaplos ang salamin ng kabaong ng kanyang lola. Lahat ng nanonood sa eksena ay napapaluha na din. Kilala kasi nilang lahat si Nessa. Dahil halos malibot nito ang buong bayan nila sa pagtitinda nito ng kakanin noon. Lumapit si Cesar saka ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng humihigbing dalaga. Para iparamdam dito ang kanyang pakikiramay. Ngunit nagulat siya nang tabigin nito ang kamay niya saka siya nito hinarap ng may nanlilisik na mata. Kayo ng kaibigan mo ang dahilan kung bakit ito nangyari sa lola ko. Kung hindi dahil sa inyo ng walang puso mong kaibigan, di sana kasama ko pa ang lola ko ngayon. Kung sanang ipinanubayan nyo na lang ang lupain namin to, di sana maayos pa ang lahat. Di sana magkasama pa kami ng pinakamamahal ko lola. Siya na lang ang meron ako eh. Siya na lang, pero wala na. Wala na ang lola ko. Wala na akong pamilya. Nang dahil sa inyo. Puno ng galit na sumbat nito sa kaharap. Hindi masisisi ng lalaki si Nessa dahil tama naman ito. At nagigilty siya dahil isa siya sa dahilan kung bakit ito napalayo at nawalay sa tabi ng minamahal nitong lola. Nessa, I'm sorry. We're so sorry. Pero hindi namin to ginusto. May mga bagay talaga sa mundo na hindi natin maaaring mapigilang mangyari. Nakikiramay ako sa iyo, Nessa. Patawad. Sinserong saad nito sa dalagang ngayon ay humahagulhol na. Lalapitan niya sana ito para sana yakapin, ngunit umatras ito. Umalis ka na! Pagtataboy nito sa kanya, ngunit sunod-sunod siyang umiling dahil gusto niya itong damayan. Hindi, dito lang ako, Nessa. Sasamahan at dadamayan kita, please. Hindi na natuloy pa sana'y sasabihin pa niya nang itulak siya ng dalaga. Sabi ko, umalis ka na! Nanlulumo na lamang na pinagmamasdan ni Cesar ang babaeng kanyang lihim na inaasam. Nasasaktan siya na makita ito naghihinagpis, kaya bagsak ang balikat siyang tumalikod. Bago umalis si Cesar ay nag-iwan sila ng 20 mil sa mag-asawa para makatulong sa paggastos sa burol. Yun lang din kasi ang pera niya sa kanyang pitaka. Kailangan niyang umalis dahil kailangan niyang ipaalam ang mga nangyayari sa kanyang kaibigan. Na makarating sa kanyang sasakyan ay agad niyang denial ang numero ng kaibigan. Nakailang miss call siya dito bago nito sagutin ang tawag niya. Ano balita? Napatawag ka ng 10 oras ng gabi? Inis nitong bungod sa kanya. Bruce, ang lola ni Nessa, patay na. Kailangan ka niya. Ipinagtatabuyan niya ako dahil sinisisi niya tayo kung bakit namatay ang lola niya. Lalong-lalo ka na. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na dito bago patuluyang lamunin ng galit si Nessa. Dire-diretso niyang paliwanag sa kaibigan saka pinutulang linya. Hindi man ito ang tamang panahon para umalis, ngunit kailangan niyang dumistansya upang hindi na lumalim pa ang pagtingin niya para sa dalaga. Ipapaubayan niya na ito sa kaibigan at siya naman ay haharapin na ang kanyang kapalaran. Susubukan niyang sundin ang nais ng kanyang ama. Matanda na kasi ang kanyang ama at ayaw niyang magaya kay Nessa. Ayaw niyang magsisi sa bandang huli, lalo pat ama niya na lang ang natitira niyang pamilya. Mabigat man sa loob ni Nessa na kailangan na nilang ihatid sa huling hantungan ang kanyang pinakamamahal na lola, ay wala na siyang magagawa dahil mag-iisang linggo na ito nakahimlay. Lola, hindi ko pa rin po matanggap na wala na kayo. Patawad po kung pinag-alala ko kayo. Hindi ko po alam ngayon kung paano ako uusad. Parang nawala na ang lahat ng pangarap ko sa buhay dahil wala na ang taong nais kong makasama sa pagharap at pagtupad ng mga pangarap ko. Nagsisisi ako ng lubos, Lola. Nagsisisi ako na iniwan kita. Kung sana mas naging matapang pa ako. Kung sana mas nanandigan ako. Di sana magkasama pa rin tayo. Lola, hindi ko kaya. Ang sakit-sakit. Kayo na lang po meron ako tapos nawala pa po kayo. Paano na ako, Lola?
Hinagpis niya sa pinaglibingan ng kanyang lola. Mag-isa na lang siya sa sementeryo. Dahil nagpaiwan muna siya kaya malaya niyang nilalabas ang kanyang mga hinaing. Halos madurog naman ang puso ng binatang pinagmamasdan ang naghihinagpis niyang minamahal. Nakokonsensya siya na inilayo niya ito. Ngunit hindi siya nagsisisi na nakasama niya ito. Nang hindi na makayanan ang nakikitang paghihirap ng babaeng minamahal ay nilapitan niya na ito at niyakap mula sa likod. Dama niya ang pagsinghap nito, ngunit na makahuma at makilala siya ay agad nitong tinanggal ang kanyang kamay na nakayakap sa bewang nito. Anong ginagawa mo dito? Hindi pa ba nasasabi sa'yo ng kaibigan mo? Na ayaw na kitang makita pa? Madiin at puno ng puot nitong tanong sa kanya. Saka pwersahang itinatanggal ang kanyang kamay sa bewang nito, ngunit mas hinigpitan pa niya yon. Condolence, baby. I'm so sorry kung naging makasarili ako. I'm sorry dahil ipinagkait ko ang kalayaan mo. Kung galit ka sa akin, saktan mo ko. Murahin mo ko. Basta wag mo lang hihilingin sa akin na layuan ka. Dahil hindi ko kaya. I love you so much, Nessa. Sa'yo ko lang ulit naramdaman ng pagmamahal. Tinanggap at minahal ako. Kahit na hindi naging maganda ang pagtrato ko sa'yo noon. Please, forgive me my love. I'm really sorry. Please, please. Huwag mo kong itaboy. Mahal na mahal kita. Pagsusumamo nito sa dalaga. Hindi pagmamahal ang namagitan sa atin, Bruce. Inalipin mo lang ako, kaya huwag ka magsinungaling. Libog lang ang nararamdaman mo at hindi pag-ibig. Sunod-sunod ang naging pag-iling ng binata, saka dahan-dahang iniharap sa kanya ang dalagang luhaan at mugtong-mugto na ang mga mata. Tila ba kinurot ang puso niya sa nakikitang lungkot at sakit sa mga mata ng babaeng minamahal. Nessa, baby, please. Kahit na napakaikling panahon lamang ng pinagsamahan natin, hindi ganun ang nararamdaman ko sa'yo. Oo, inaamin ko na nababaliw ako sa katawan mo. Ngunit hindi lang naman yun ang gusto at habol ko sa'yo. Kung noon inalipin kita, ngayon ikaw naman ang umaalipin sa puso kong baliw na baliw sa'yo. Nagkamali na ako noon sa babaeng una kong minahal at hindi ko na hayaang maulit pa yon. Kung sa tingin mo ay libog lang tong nararamdaman ko sa'yo, patawarin mo lang ako ngayon tapos 1 linggo kitang hindi aangkinin. Magsasarili na lang ako. Shut up! Ang bastos ng bunganga mo! Hindi maintindihan ni Nessa ang sarili dahil galit na galit siya sa binata. Tapos nagdrama lang ito, parang bula na lang na nawala ang galit niya dito. Napangiti naman ang binata sa nakikitang pamumula ng pisngi ni Nessa. Nagbibiro lang naman talaga siya doon sa sinabi niya magsasarili na lang siya kapag ayaw nito. Hindi niya ugali ang ganon. Para kasi sa kanya at nagkaroon pa ng babae kung magkakamay lang din naman. Ngingiti-ngiti mo dyan. Para kang asong ulol. Mas lalong nainis si Nessa dahil nakuha pa nitong ngumiti at mukhang nasisiyahan pa. Wala baby. Namiss ko lang kasi ang pamumula ng pisngi mo. Saka wag mo naman ikumpara ang napakagwapo kong mukha sa isang ligaw na aso. So, tinatanggap mo na ba ang sorry ko, baby? Please, say yes. Namumungay at nangungusap ang mga mata nito habang nakatingin sa mga mata ng dalaga. Pasampal muna ako ng 2 beses, tapos bati na tayo. Tila batang kondisyon nito kay Bruce. Napangiwi naman ang binata, ngunit nang kumunot ang noon ng dalaga ay agad din siyang tumango. Saka inilapit ang kanyang mukha sa dalaga. Ipinikit niya na din ang kanyang mata saka pinigilan ng paghinga. Agad naman pinadapo ni Nessa ang kanyang magkabilaang palad sa magkabilaang pisngi ni Bruce. Ewan ba niya, pero gusto niya talaga itong sampalin. Hindi pa siya nakontento at sinabunutan niya pa ito dahil nanggigigil talaga siya sa mukha ng binata. Ouch, baby! Aray-aray, masakit na! Daing ni Bruce dahil talaga masakit na ang anit niya sa ginagawang pagsabunot sa kanya ni Nessa. Ini-imagine pa lang niya ang mga babaeng nagsasabunutan ay napapangiwi na siya dahil ngayon ay ramdam niya na yon. Sige na, bati na tayo, pero may isa pa akong kondisyon. Mataray pa nitong saad kay Bruce. Kahit ano baby, basta wag lang sabunot please. Masakit sa anit eh. Reklamo nito, ngunit sinamaalang siya ng tingin ni Nessa. Sa loob-loob ni Bruce ay hindi pa nga sila mag-asawa ay ina-under na agad siya ng dalaga. Ihanap mo ko ng santol. Gusto ko yung hindi pa hinog. Yung bang pahinog pa lang, pero kulay green pa rin. Tila ba natatakam pa ito nang sabihin nito sa kanya ang gustong ipabili. Santol? Ano naman ang gagawin mo sa santol, baby? Naguguluhan tanong nito sa dalaga. Ipangkakalto ko sa'yo, leche. Kung ayaw mo, edi wag. Umalis ka na nga. Naiinis nitong saad sa binata. Baby, sorry naman. Tinatanong ko lang po. Sige na, maghahanap na ako ng santol. Ilan bang gusto mo?
Imbis na sagutin siya ay tumayo ito, saka muling hinarap ang puntod ng kanyang lola. Saka nagpaalam na dito at nangakong babalik din kapag nagkaroon ng oras. Dire-diretso siya nitong tinalikuran, pero bago niya sundan ng dalaga ay humingi muna siya ng tawad sa puntod ng lola nito. Saka pinangakong aalagaan at mamahalin ng lubos ang apo nito. Saka hinabol na ang babaeng minamahal. Naguguluhan man si Bruce sa mga kinikilos ng dalaga ay nagkibit balikat na lamang siya. Dahil sa labis na pagnanais na mapatawad siya nito. Nang maabutan niya ang dalaga ay napatigil ito saka napahawak sa sentido. Baby? Ano nangyari? Oh my God, Nessa! Naging maagap si Bruce sa pagsalo kay Nessa dahil nahimatay ito. Nagmadali naman siyang nagtungo sa kanyang sasakyan, saka dinala ang walang malay na nobya sa pinakamalapit na hospital. Pabalik-balik sa paglalakad si Bruce sa kakahintay ng paglabas ng doktor sa loob ng silid kung saan ipinasok si Nessa. Nang bumukas na ang pinto at lumabas ang doktor at agad niyang kinumusta ang kalagayan ng nobya. She's fine, mister. Pagod lamang ang misis mo at dala na din ng ipinagbubuntis niya kaya siya nawalan ng malay. She's 4 weeks pregnant. Congratulations! Maiwanan muna kita dahil marami pa akong pasyente na kailangan tignan. Saad ng doktor. Ngunit tila hindi pa rin pumoproseso sa utak niya ang sinabi ng doktor. She's pregnant? Tanong nito sa sarili hanggang sa maalalang itinapon niya na pala ang birth control pills na ipinapainom niya kay Nessa nung huling pagsisiping nila. Dahil gusto niya na magkaroon ng anak sa babaeng mahal. Bigla na lamang siyang napangiti saka napatalon sa labis na tuwa. Nang tuluyan niyang maabsorb ang magandang balita. Tunay nga ang kasabihan na kapag may mawawala ay mayroon dumarating. Agad na pumasok si Bruce sa silid ng nobya. Tulog pa ito, kaya naman dahan-dahang siya lumapit dito saka ito hinagkan sa noo. Thank you, baby. Mahina niyang usal bago tumalikod. Dahil ngayon niya naisa sa katuparan ang plano niyang paghingi ng matamis nitong oo. Nais niya na maging asawa ang nobya, pero bago yon ay maghahanap muna siya ng santol. Dahil kapag hindi niya sinunod ang gusto nito, ay baka masampal at masabunutan na naman siya nito. Agad na tinawagan ni Bruce ang kaibigan para sana magpatulong dito. Ngunit pumabiyahe na pala ito patungo New Zealand para harapin ang ama at sundin ang nais nito na magpakasal sa babaeng nais nito para sa kanya. Napangiti na lang siya dahil alam niyang hindi magsisisi ang kaibigan sa babaeng kanyang pakakasalan. Nakilala niya ito noong nasa ibang bansa ito noong nakamiting niya ang ama nito na business partner ng kumpanya ng kanyang ina. Mabait at maganda ang babae, ngunit para sa kanya ay mas maganda ang kanyang mapapangasawa. Ang kanyang sekretarya na lang ang tinawagan niya at ibinili niya dito na magdala ng maraming klase ng rosas pati na din ng tulips. Inutusan niya din ang kanyang driver na humanap ito ng santol at binantaan na kapag hindi nakahanap ng prutas na yon ay sisisantihin niya ito. Tumalima naman agad ang binata niyang driver habang siya naman ay patungo na sa Merlia Jewelry na pag-aari din ng kanyang ina. Ngunit ang nagmamanage nito ay ang kanyang pinsan na si Eve. Ano masamang hangin ang nagdala sa iyo dito, insan? Bulalas nang nakangiti niyang pinsan sa kanya. Hindi talaga kasi siya dumadalaw o pupunta sa Merlia Jewelry. Kaya ganun na lang ang gulat ng kanyang pinsan. Give me the most precious ring dahil magpo-propose na ako sa girlfriend ko. Taas noo at tila ba ipinagmalaki nito na aayain niya na ng kasal ang babaeng iniirog. Oh, really? Who's the lucky girl na nakabingwit ng batong puso mo, insan? Namamangha nitong tanong saka inutusan ng assistant nito na kunin ang inihilig ng binata. Her name is Nessa. And soon, makikilala mo din siya. Isasend ko na lang sa iyong invitation kapag na-prepare ko na ang kasal namin. Okay. Basta dapat ay maid of honor ako, ha? Tumango naman sa kanya si Bruce at sakto naman na dumating ang eleganting singsing. Ang disenyo nito ay may hugis pusong diamond sa gitna, habang napapalibutan ng maliliit na diamond. Kaya talaga napakaganda noon, lalo na kapag nasisinagan ng ilaw o ng araw dahil labis yung kumikinang. Perfect. Send me your account para doon ko na lang ihuhulog ang bayad ko dahil nagmamadali ako. Anito sa pinsan, habang nakangiting pinagmamasdan ang hawak na maliit na box kung saan nakalagay ang singsing. Tumango naman agad si Eve, saka nagpaalam na agad si Bruce dahil nag-text na ang kanyang sekretary na nakahanda na daw ang mga bulaklak.
Habang si Nestor na driver niya ay nakahanap na daw ng santol sa bakuran ng tiyahin nito. Medyo nahihilo pa si Nessa nang imulat niya ang kanyang mga mata. Puting kisame ang unang bumungad sa kanyang paningin. Hanggang sa ilibot niya ang kanyang mata sa paligid na siyang ikinasinghap niya dahil punong-puno ng iba't ibang klase ng bulaklak ang silid. Mas lalo pang nagulat si Nessa at napatakip na din ang kanyang bibig kasabay ng pagbagsak ng kanyang luha nang makita si Bruce na nakaluhod sa gilid ng kanyang hinihigaan habang nakaharap sa kanya ang maliit na box na may laman na kumikinang-kinang na singsing. Baby, hindi ko na patatagalin pa kung ano man ang meron tayo ngayon. Nais ko makasama ka habang buhay at maging kumpleto at perpektong pamilya kasamang anak natin na ngayon ay dinadala mo na. Marry me, my love. Hindi yun utos, kundi isang pakiusap niyang saad. Natutup lalo ni Nessa ang bibig. Kung ganon ay kaya siya naririto sa silid na to ay dahil buntis siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Maagap naman na tinulungan siya ni Bruce at matapos siya nitong matulungan umupo ay muli ito lumuhod sa kanyang harapan. Nessa Vera, will you marry me? Pag-uulit nito, ngunit nananatili siya nakatingin lamang dito at tila ba nananaginip lamang siya. Baby, please, say yes. Masuyo nitong pakiusap sa kanya. Yes. Napapiyok pa siya nang sagutin niya ito. Tila nabunutan naman ng tinik si Bruce nang umuo ito sa kanya. Abot tenga na ang kanyang ngiti habang isinusuot ang singsing sa palasingsingan nito. At nang tuluyang mailagay sa daliri ng dalaga ang singsing ay agad siyang niyakap ng binata. Thank you, baby. Kinakabahan ako dahil akala ko hindi ka papayag. I love you so much. Mahal din kita, pero totoo ba talaga na buntis ako? Tila hindi pa rin naniniwalang tanong ni Nessa habang yakap-yakap pa siya ni Bruce na ngayon ay fiancé niya na. Kumalas ito ng yakap sa kanya saka siya nito hinarap. Yes baby, magiging mami at daddy na tayo. Masayang tugon nito. Napangiti muli si Nessa. Kasabay ng pagpatak ng kanyang luha ay ang pagsakop ng labi ni Bruce nang sa kanya. Ipinaramdam nila ang labis nilang pagmamahal sa isa't isa. Hanggang sa maputol ang malalim nilang paghahalikan. Nang pumasok na walang katok-katok ang binatang driver ni Bruce, bitbit ang isang plastic na santol na hinihingi ni Nessa. Agad namang itinulak ni Nessa si Bruce nang marinig nitong narito na ang kanyang santol. Kaya naman halos patay na ni Bruce ang kanyang driver gamit ang masamang tingin. Dahil sa pag-iistorbo nito sa kanilang moment. Matulin na lumipas sa mga buwan at matiwasay na natapos ang kanilang kasal. Isinilang na din ni Nessa ang kanilang kambal na parehong lalaki. Wala nang mahihiling pa ang mag-asawa dahil halos perpekto na ang kanilang pagsasama. Minsan may hindi pagkakaunawaan ngunit madali lamang nilang naaayos dahil pareho nilang ayaw na pinapatagal ang tampuhan. Ngayon ay sineselebrate nila ang pag-iisang taon ng kanilang kambal na sina Blake at Jake kasama ang kaibigan ni Bruce na si Cesar na ngayon ay magiging ama na din. Naroroon din ang dating kapitbahay nila Nessa na nag-alaga sa kanyang lola, pati na din si Mercy dahil bumalik na ito ng probinsya nang malaman itong ibinigay na sa kanila ng buo ang lupaing kinatitirikan ng kanilang mga pag-aari. Sabay-sabay nilang kinakantahan ng happy birthday ang kambal na tuwang-tuwa at pumapalakpak pa. Mamat po! Bulol at halos magkasabay na sabi ng kambal na ikinangiti at tawa ng lahat. Napakabibo kasi ng anak ni Nessa at Bruce kaya kinagigiliwan talaga ang mga ito. Nang matapos ang celebration ay nagsiuwian na ang mga bisita. Nag-aaya pa nga sana si Cesar na mag-inuman sila ni Bruce. Ngunit hindi pumayag si Nessa dahil naiinis siya kapag nalalasing ng husto ang asawa. Nagiging super wild kasi ito sa kama, bagay na ayaw niya dahil may mga anak na sila. Mas nais niya yung gentle at passionate. Baby, tulog na yung mga bata. Mapang-akit na saad ni Bruce sa asawa na ngayon ay kakalabas pa lamang ng banyo. Napapakagat labi pa si Bruce dahil sa mabangong shower gel na gamit ng asawa. Nakausli din ang isang pisngi ng dibdib nito, kaya agad na nabuhay ang halimaw na nakatago sa loob ng pants niya. O tapos? Taas kilay na tanong ni Nessa sa asawang papalapit sa kanya. Hindi niya mapigilang mapaatras dahil mukhang may gusto na naman itong gawin sa kanya. TikTok tayo, baby. Nangaakit nitong bulong sa tenga ng asawang ngayon ay na-corner niya na. Sige, pero isang round lang ha? 3 rounds, please?
Bitin ng dalawa, baby eh. Nakanguso nitong hirit. Pumayag na lamang si Nessa dahil hindi naman siya nananalo sa asawa pagdating sa kanilang pag-iisa. Halinghing ng dalawang taong lubos na nagmamahalan ang namutawi sa 4 na sulok ng kanilang silid. Ang inakala ni Nessa na 3 rounds lang ay naging 5. Mahal na mahal kita, Nessa. Kayo ng mga anak natin ng mundo at buhay ko. Mula sa pusong saad ni Bruce sa asawang nakahiga sa kanyang bisig, habang siya naman ay nakayakap sa bewang nito. Mahal na mahal din kita, Bruce. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi, ngunit hanggang doon na lamang yon dahil tuluyan na nagising ang kanilang mga anak. Kaya naman nagmadali na silang inasikaso ang kanilang kambal na supling.